Hello, mayong buntag, gampiya sa silang, dito lang ka. Kumusta mo? Okay na? Okay na mo diha. So, pasalamat sa Ginoo nga nakunta diri o nindot ang panahon. So, salamat po nga sa Ginoo nga naiulan, sila ni Kahiyon, nga nagulan yun. O katong nananom, survive yun ang inyong panahon. So, salamat kayo sa Ginoo niya na. So, karon nga kabuntagon ng Igsoon, magpadayon ta sa paminaw o pag-estudyo sa pulong sa Ginoo. O katong may numduman nga katong iaging Biyernes, ano to siya? Moto ang adlaw sa mga katong Hearts Day, no? Hearts Day. Dili man to Valentine's Day, Hearts Day. Hearts Day. Adlaw sa mga kasing-kasing. Na kisay dunay kasing-kasing, so may munang panahon. Na muingon sila na para daw to sa mga batanon lang. Well, para sa mga batanon tungod kay ang kadtong wala pa makakita, dapat panahon nila nga makabaton nila, makakaplag na o ang iyang siguro kapikas kinabuhi. Pero doon ay restriksyon. Katong mga bata pa, wala pa to sila, no? Tanaw-tanaw lang, aing-aing lang, no? Dayon ang magpadayon na mag-celebrar sa gitawag nato nga Hearts Day, Valentine's Day, o manay sa secular Valentine's. Daghan kaya na gustuhan ng Valentine's kay trabaho daw na sa kalibutanon. Pero ang lang nato nga Hearts Day o base po nato na diha nga ang Diyos gugma, di ba? So, kung doon na may gugma nga atong hisgutan, ang gugma gikan din sa Diyos, no? Sa John chapter 3 verse 16, na kanang for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So na gikan ang gugma. So, muna mga Igsoon, no? So, salamat kayo. Nining panahon karon na siguro right time dili man ko mag-disrupt may tungod sa kining gugma or may tungod ng Valentine's Day. Pero ang akong hisgutan karon, ang akong pamalandungan karon, na makita diha sa Jeremiah chapter 29, no? Chapter 29. Jeremiah chapter 29 verse 11. Very popular verse. Ingon pa din for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Well, salamat kayo sa versikulo o magampo ta. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong na nasulat among giampo Ginoo nga hatagi kini guna diha sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. So bless kini Ginoo o ginaupon ta Ginoo nga imong mga katawhan magapadayon sa pagserbisyo, ma-encourage sila pinaagi nining imong pulong. So salamat o kabayo sa Ginoo ang imong alagad. Sa ngalan ni Jesus kamo Ginoo manluwas. Amen. Okay, so mao ni ang atong text karon, mao ni atong bersikulo. So very popular ni siya. O niya atong sulayan kuno paghisgot o pagtan-aw kung unsa ang mga kiningan unsa ang mga sulod nini, no? Kana na to, no? Okay. So nagpasabot mga igsoon nga kining Jeremiah chapter 29 verse 9 adunay daghang kayong mga pagtulunan natong makita, no? Sa pulong langdaan nga plano sa Dios, murag
daghan na kayo meaning, no? Daghan na meaning. So tanaw na to ang upat ka mga butang nga atong pagatun-an karon, no? 4 things we must learn from God's plan. So, ang atong hisgutan, mga igsoon, is about God's plan, no? Plano sa Dios sa ato. Now, maghisgot tag plano, doon sa ka istorya, no? OFW ni siya. Medyo, ang plano manggod, kung dili matuman, ma-frustrated ka, no? Muna kasagara na mahitabo, may silang nawadaan mo paglaom. Pero ayaw pagpagawa sa paglaom, mo nang gingon diha na habang may buhay, may pag-asa pa. No? Nayon sa OFW, kanang overseas worker, plano siya, mo-upload siya. Dayon siya yung pag-upload, approve na tanan pa-bill, o niya, the last interview niya, sa physical niya dili siya qualified. Usa siya ka-engineer. Dahil po man, ang Japan ang iyang target. So, okay na unta to. Pero ang nahita ko kay nakita na doon na di bikil o kining sakit niya sa baga. So, mo to, bantayan na to, kita mga OFW, kamong mga gahon-huna, bantayan niya yung lungs. I-recover gina siya. So, pag examine, wala siya kabantay, wala siya kamalay, doon na di sa TV. No? TV ka kanang TV. No? So, mo to hinungdan gawa siya magapadayon sa pag-gawas sa nasod. So, dako kay sweldo. So, medyo frustrated siya yun. Usa ka engineer. Bata pa siya. Dayon po man, wala man siya madawat. So, apply siya sa mall, nagkuhan na lang, nagpa-helper sa mga tindahan. Pero discontented siya. Kahit na hunagin siya nga mag-abroad na. Yan po man, one time na medyo grabe naman ang ihang sakit, so wala na yung mudawat sa iya. Wala na yung mudawat. Kanya usa siya ka-engineer, licensed engineer. Mamaakbe po na, kanang yung sila nga sakit tingnan na mamaak. So wala yung mudawat. So mga igsoon, medyo frustrated siya. Saka ang plano sa Dios niya. So gampo siya, kung nagunahon na siya, nga unsa kahay kaugmaon niya. Kanya, medyo nervous yan, mga anak. So, abi niyo uli siya, pag uli niya, dito siya sa probinsya, iyang huna-huna kung unsa ang ikinahanglan sa iyang lugar. Now, agriculture ni siya, nakatunan na ko na, nabawa na ko ni, tugod kay pinilihan sa agriculture. So, ayun siya, daghan naman yung mga motor, daghan na kayo mga sikat karon ang motor, daghan, usa ka engineer, na kabalo siya maghimog makina. So, ayun siya, gisulayan niya ang paghimo og kanang makina nga para sa agriculture. So, ang iyang gihimo kining galingan sa kanang pelletizer. Kaya ta dunay mga pelletizer nga baligya gikan sa China, mas lig-on ang iya tungod kay lokal. Ang China di na to pagunsa, dali madaot. So, hangtod sa iyang frustration, sige na lang siya, gahuna-huna siya, pagkawan, nakadevelop siya, o hangtod yan gipagamit atong iyang gihimo na makina. Paghimo niya, nakahimo siya isa, duha na, pagkaman, hisikat man, hangtod at one time, adunay 200 ka mga makina gi-order, ingon na to. Just imagine, 200. Unya, ikaw ang tigimo. Unya, dako nagkansidad. Actually, ang isa ka makina is mga 30,000. So, 200 ka buok. So, nabaho siya, tigimo, nabaho siya. So, nangita siya kauban. So, mga aksyon, ang buto sa butiri, ang plano sa Dios sa iya, nga magpuyo ra diha sa iyang lugar. Ang plano sa uban, muadto sa gawas, aron sa pagpanipalad. Kay siguro, makimo silang balay, mga gwapo nga balay, kaya tanaw ninyo ng mga OFW, mga gwapo kay balay.
Makakita mo ka na makita na to. Mga buwakong balay, iyan na sa mga OFW. Mo na kasagaran goal nila. So, mga igsoon usahay ang plano sa Dios na ara din sa ato. Moto katong usa ka engineer, iyang gi-develop ug hangtod hinsikat siya nahimo siyang milyonaryo. Asa ang plano sa Dios? Plano sa Dios magpuyo ra diha sa iya. Taga Nueva Ecija ni siya. Dayon ko man, usahay ang plano sa Dios ato ang kinabuhi mga igsoon. Taas kayo atong kita mismo, taas kayo atong plano. Pero kung dili na aprubahan sa Dios, dunay lain plano. Pangutana karon, unsay plano sa Dios sa imong life, sa imong kinabuhi. So tanaw na to, ang atong pagpamalandong diri sa pulong sa Ginoo may tungod sa plano sa Dios sa ato ang kinabuhi. Ginoong Dios among gitugyan kanimo ang imong pulong karon na among pag-estudyohan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Aun sa may mahimo nato sa mga plano. Importante kabalo ka unsa ang plano sa Dios. Unsa ang plano nimo ug ang plano sa Dios, no? Unsa ang plano sa Dios? Knowing God's plan emphasizes that God's knowledge of our future surpasses our own understanding. Okay. Matod padre, ang pagkahibalo, no, sa plano sa Dios nagapasabot nga ang Dios kabalo siya kung unsa imong dangatan dito sa Japan, unsa nahibalos ang Dios kung unsa imong dangatan dito sa Kuwait, dito sa Saudi, dito sa katong nangadto Manila. Kabalo ang Dios kung unsa inyong dangatan, gibiyaan ninyo ang inyong barangay, ang inyong lugar, kaya nga nanipalad mo dito. Kabalo sa Dios unsay dangatan ninyo dito. Mao na tinuod, no? Kaya dili na to malipod o sadya manalis tungod kay ang Dios kabalo sa iyang plano. Nausa kining tao, pastor, manong man lagi nga ana dunay mga problema na encounter at siya na problematic man kayo. Well, usahay mao ni ang dalan pero hindi pasta. Ana pagtipas nimo, diyan na ang problema. No? Pero ang plano sa Dios, no, ang plano sa Dios sa imo very confirm na gyud kada bang sigurado ba. Pero say sometimes sa ato ang kinabuhi kita ang mutipas. Now, mao ni nga kinahanglan kining puntuha pa lang kinahanglan makabudikit kita sa Dios kay nga naman ang Dios may nasayod sa imuhang plano, sa imuhang kahintang sa sunod. Well, nindot kay siya nga topic mga igsoon. And then pa man, He doesn't just see the future but He's actively shaping it. Okay, ang Diyos dili lang kaingon nga nakita niya ang imong kaugmaon kung unsa ka, unsa nahitabo nimo, karon pobre ka, pero pila ka tuig karon mamilyonaryo ka, gawas nga nakibalo siya nimo, ngayon na siya nag-shape. Kasi kasabot sa shape, gipurma niya, no? Gi-shape niya, unsay porma nimo aron nga musangko ka ni atong imong plano. Well, kung dikit lang kita sa Ginoo, mga igsoon, matuman yun. Usahay maghari mulabaw ang atong emosyon, ang atong pagbati, ang atong kaugalingon, monos musikyat ka. Ang problema di ay naara sa tao, naara nato, no? Naara nato. Okay, number 2. Prosperity, it's not just financial, but holistic well-being, spiritual, emotional, and relational. Okay. Ang prosperity kuno mga kaigsunan, example, nagmalampuson ka na. Prosperity means kalampusan. Nalampos ka na. No? Para atong illustration nga usa ka engineer, nahimo na niya. Milyonaryo na siya, o manufacturer na siya o makina, daghan na throughout the Philippines na ang iyang makina. By the way, isa ni siya sa contributor kanang by the year 2025 sa among natutunan sa School on the Air sa farming. Ingon ang among magtutudlo kana sa radyo nga by the year 2025 ang agriculture sa Pilipinas makinarya na. Wow, nindot.
Di ba? Makinarya na. Okay. Muhatag ko example, kanang may utang nga makinarya, kanang daro, unsay gamit nato diri? Kabaw. Okay? Kabaw. No moabot ang punto nga ang agriculture, Department of Agriculture, dili na kabaw. Nakita ninyo nga kanang Israel ma-convert sa daro? Mo padaganon? Kung doon na mo yung mga daot ng mga motor, dahil i-convert na, butangan na siya pala, diya sa luyo, unya padaganon, unya gadaro diya na siya. Highly technical na takaron. So mga igsoon, wisdom diya ko na. No? Doon na yung mga gagmay nga mga traktura. So tinuod itong ingon nga by the year 2025, makinarya na, daghan ng makinarya gamit. So, ako dyan, na ako'y duha. Na may isa sa ako na, katong sa ato ang SCFO, isa na siya. By the way, apilo na ko i-mention na ko na, kay karong 19, yun ay inspection anang makina. Then pa, yun ay demonstration. O niya pa ko man, tanaw mo. Kita na naman ito remember. So, kung unsa na, unsa na siya. So, di una-una na ako asa ang demonstration sa Jimba, sa balay, kay ang wati na sa balay. Pagkaman ang project site dito sa sulod, sa kuha. Kunya ang makina nasa gym. So kung parang nito dito sa gym mag-demonstrate, so atong dadong tong mga tayo sa kanding, tayo sa baka, pagkatong mga sagbot, akong gitapok dito, atong dadong dito sa gym. Kaya nana, kaya ang di-approve katong lugar nga ako ang lugar, kanang develop na ko. So anyway, mauna siya mga igsoon ang mahitabo karong February 19. So, nganong nalakbitan ako na tungod kay makinarya na, no? Makinarya ang gamit. So, katong tao, katong usa ka engineer nga kanang nasa kay balo may tungod sa mga makinarya, so supplier, isa siya sa supplier sa makina. Wow. I hope ang gobyerno, pero ang puan ginataw atong gobyerno karon kay murag bagsak yan ang gobyerno karon, no? So imbis nga gipredikto nga by the year 2025 ang agriculture kuan na gyud kanang priority na sa gobyerno, pero karon unsa naman nahitabo karon? Wala. So mo na nga ampuan ginato, no? Baka di na pud ni mahuman, di na pud ni matuman kining ingon nga ang 2025 supplier of makinarya ang buok Pilipinas para sa Department of Agriculture. So muna mga atong concern, no? Okay, prosperity. Ang prosperidad, mga kaisunan, dili lamang sa financial. Okay? Dili lang sa financial, but holistic well-being. Holistic meaning sa physical, sa spiritual, o sa emotional. Sa kinatibukan. No? Muna ang prosperity. Bangon sa man ka, dato ka, dagang kag kwarta, unin libog imong utok. Bangon sa man ka, dato ka, kwartahan ka, unya pa kauman, sige na kagasto kwarta. Kaya sige magtambal, panambal. May pa ka nang imong gigasto para sa tambal, imo nang gitabang sa mga pobre, imo nang gihatag sa charity institution. So, muna, ang prosperity, kanang doon na kay Ginoo, o doon na po kay gitawag nato nga atiman sa physical. So sa laktong nga pagkasulti, ang prosperity is actually luwas ang iyang kalag, luwas po ang iyang lawas. Saan pumagi? Luwas sa pamahaw panudto panihapon, napay duha ka snack. Kaya pagkaman, unsay gusto niya sinina, mas sinina niya. Unsay gusto niya sapatos, mapalit niya. Unsay gusto niya nga dili lang kanang luxurious kayo, kaya abusar na. So dili na maayo sa tubangan sa Ginoo. Kanang mag-abusar sa mga butang. Dili na, kanang igo-igo lang yun. Mo na yung usa ka prosperity. So mo na itong bantayan. So unsa ang plano sa Dios sa ato? Ang plano sa Dios nga mulambok ka. So tidaw na mong tapat siya. Mulambok ka, ma'am. Mulambok ka, day. Mulambok ka, sir. Ano ba? Blessing. It's a blessing. Muna ang declaration sa Ginoo.
God declares nga doon na siya i-prosper ka niyo. God declares that He will not harm you, but He will prosper you. Oh, kasi gihing sa Biblia. Prosperity. So what is prosperity? Prosperity is doon ay peace, stability of the mind, and doon na kay spiritual relationship with God. Kompleto na basta luwas imong lawas, luwas imong kalag, wala na. Lord, take my life now because I'm happy. Ano na? Di na ka maadlok o kamatayon. Kung nga naman, tungod kay, luwas naman ang imong kalag. Buhaon ka sa Ginoo, tuwa ka sa presensya sa Diyos. Muna na, importante yung mga kaisunan, dikit ta sa Ginoo. Ano pagdikit? No, man ito nakita. Ampo, no? Kanunay, always think God. Paminawa, kanunay, ang Ginoo. Okay, katulo. Protection. Ang declaration sa Ginoo ay mo siya the plan of God is not to harm you but to prosper you. That also includes protection. Number 3. Okay? Protection from harm. Gikan sa mga daotang katalagman, gikan sa problema, gikan sa mga disgrasya. Well, kami lang kadaghan naman gid may madisgrasya. Sa tinuod kadaghan na may madisgrasya. Pero, ang nindot diri, mga igsoon, kung nakita nimo ang disgrasya, makalikay ka. Hello? Kung nakita nimo, makalikay ka. No? Maski nung kapiki na, makalikay ka. Dayon, makasampit ka sa ngalan sa Ginoo. And then, malikay ka sa problema. Okay? So, ang protection sa Ginoo, powerful ba kaya nang ingon nga, praying for you and praying for you, ang covering sa Ginoo. Kanang covering, meaning the precious blood of Jesus Christ covers you, no? Sa dugo ni Kristo, sa hamiling dugo ni Kristo, akong biyangko nga ikaw tabunan sa hamiling nga dugo. Hadlok si Satanas, ana. Hadlok ang disgrasya, ana. Muna nga, ang mga bata, muanin sila diri, kanong na sila, magtampo o kanang mugawas sila. Katawa ko sa kasi ito yun ako, may kiyas ko. Wala ako magyapon. Wala ako magyapon mga bata. Kasi yung gihulat. Wala ba kaampo? Wala ako eh. Kung sa may bot pasagot, anong di magyut? Kay, nagampo sila. Kay, nagpaampo, aron tunay proteksyon. Dako kay nagmahimo. Ultimo bata, makabalo. No? Siguro na-share na ako kana si Asis gamay pa. One time lakomi. Duami atong pastor ni pagaman. Ingon siya sakay na ko andan ng motor. Siya. Pray first. You pray first. Ampo ka sa ampo. No. Sige, you pray for us. Bata, you pray for us. Unsa may atong gipangandoy diha? Protection. Now, the point is God's plan for you is to